Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Buong puwersang nakatutok ang GMA Integrated News sa latest sa Cagayan, Baguio City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Bataan, Metro Manila at iba pang lugar na sinalanta ng Bagyong Egay. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dalawang beses naglandfall sa mga islang sakop ng Apari, Cagayan ang Bagyong Egay na nag-iwan ng kabi-kabilang pinsala. Bagaman humina mula sa pagiging super bagyo, dama pa rin ng mga residente ang malakas na hangin at ulang binitawan nito. Sa ngayon, umakyat na sa 16,000 residente ang kinailangang ilikas sa probinsya. Ang latest doon, alamin sa live na pagtutok ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Jasmine. Mel, Atom, Emil, hanggang sa ngayon, ramdam pa rin ang epekto ni Bagyong Egay dito sa probinsya ng Cagayan. Tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang road clearing operation sa iba't ibang bayan dito sa probinsya. Nang kumagat ang dilim kagabi, palakas ng palakas ang hangin. Ito na palang paghagupit ng Bagyong Egay sa bahaging ito ng Cagayan. Ang bagyo halos magdamag humagupit sa probinsya. Alas 12 ng hating gabi, ramdam ang hagupit ni Super Typhoon Egay dito sa bayan ng Santa Ana. Ganito ang sitwasyon sa ngayon. Napakalakas ng hangin at halos matuklap ang mga yero sa mga establisimento. Pagputok ng liwanag, nagpatuloy ang bagsik ng Bagyong Egay at tumambad ang pinsalang dala nito. Ang mga punong kahoy humambalang sa kalsada. Nagsagawa agad ng clearing operations ang otoridad. Natuklap ang mga yero. Nasira ang bubong ng lumang gasolinahan ito sa Apari. Pinatumba ng bagyo ang bahagi ng lumang bahay na ito sa Bugay. Kinakabahan na, ma'am, kasi malakas ang hangin sa kaulan. Dahil sa lakas at taas ng alon, gumuho ang lupang kinatitirikan ng ilang bahay. Nasira ang ilang bangka. Sa bayan ng Santa Teresita, nalubog sa bahang ilang kabahayan. Parati pong nalaloyos po dito pag binabaha pag Tataas pa yan ka? Tataas pa siguro ma'am kasi mga ilang oras pa lang yan. Nagmistulang dagat ang mga palayan na ito matapos malubog sa baha. Ganyan na ang tubig. Ganyan na. Oo. Paano ho yung mga tanim na palay? Baka masisira na, ma'am. Mahirap na, Lugi. Dahil mabaha. May bagyo. Apektado rin ang supply ng kuryente sa probinsya. Pinapatila pa namin yung weather kasi medyo delikado naman yung mga lineman natin. Napinsala din ang ilang bahagi ng paaralan na ito sa Sanchez Mira. Umakyat na sa 16,000 individual ang inilikas sa mga evacuation centers sa Cagayan. Patuloy na minomonitor ng PDRRMO ang antas ng tubig sa mga major river system sa probinsya. Emil, sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung distribution ng food packs o relief packs sa mga apektadong residente. Dito nga yan sa probinsya ng Cagayan. Sa ngayon, nasa evacuation center pa rin ang karamihan sa mga residente, partikular yung mga residenteng nakatira sa paanan ng bundok dahil nga meron pa rin banta ng flash flood at ng landslides. Especially sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan sa malaking bahagi sa probinsya ng Cagayan. Yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Cagayan. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ultimo sa Baguio, may pagbaha at may bumagsak pang bahay dahil sa lupang pinalambot ng ulan. Kabi-kabila rin ang pinsala ng bagyo sa ibang lugar sa Cordillera. Live yung tinutukan ni Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Joan? Mel, naranasan kahapon ang heavy to intense rain sa rehiyon ng Cordillera dahilan rin para maranasan ang pagbaha, pagguho ng lupa at maging pagkatala ng pagkasawi dahil nga sa Bagyong Egay. Kuhang-kuha sa videong ito ang unti-unting pagtagilid ng bahay na ito sa gilid ng bundok sa Baguio City. Maya-maya pa, tuluyan nang bumagsak ang dalawang palapag na bahay. Lumambot na kasi ang lupa sa lugar dahil sa walang tigil na ulang dala ng Bagyong Egay.
Kabi-kabila rin ang mga nabuwal na puno sa lungsod. May mga natumba ring poste kaya nawalan ng kuryente. May mga lugar pang binaha tulad sa Kisag Road, kaya pahirap pa ng pagdaan ng mga sasakyan. Sa Mountain Province naman, may mga sasakyang tumaob o nalubog dahil sa umapaw na Chico River. Naranasan din ang malakas na pag-ulan at hampas ng hangin sa Bontoc Mountain Province. Dahil dyan, gumuho ang daanan sa isang flood control project. May mga nasirang bubong din dahil sa mga nagtumbahang puno at may mga sasakyan na nalubog sa baha. Sa Tuba Benguet, humambalang sa kalsada ang ilang tipak ng bato dahil sa naranasang rock slide sa Camp 4 and 6. Natumba rin ang ilang puno at poste ng kuryente. Hindi naman madaanan ang Pines Park Diversion Road sa La Trinidad, Benguet matapos umapaw ang tubig ng Balili River. Ilang nakaparadang sasakyan sa gilid ng ilog ang inanod. Tumaas din ang antas ng tubig sa Bolo Creek, partikular sa bahagi ng Strawberry Diversion Road, La Trinidad, Benguet. Nalubog din sa baha ang strawberry farm sa La Trinidad, Benguet. Inabisuhan ang mga residente na lumikas kung kinakailangan. Nagpakawala ng tubig ang Ambuklaw Dam. Nasa 746.46 meters na ang antas ng dam at nadaragdagan pa dahil sa malakas na pag-ulan. Nasa 0.5 meters ang opening ng gate number 5 kung saan lumalabas ang 60 cubic meters ng tubig kada segundo. Mel, 12:20 p.m. naman kanina nang ma-retrieve ang bangkay ng 16 years old na lalaki sa kanilang bahay matapos siyang matrap nang mangyari nga ang landslide sa kanilang tirahan sa Barangay Bakaking Central sa lungsod ng Baguio. Ayon sa Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Council, natutulog umano itong minor de edad nang mangyari nga ang landslide. Nakalabas naman ng kanilang bahay ang kanyang ina at ama na nagtamo rin ng sugat. Ayon na rin sa CDRRMC, ito yung unang death case dahil nga sa bagyong Egay. Samantala dito naman sa Tuba Benguet ay mayat-maya at pabugso-bugso itong ulan na nararanasan. Pero kumpara naman kahapon ay moderate rains na lang itong na-experience natin dito sa lugar. Ang problema nga lang, Mel, walang supply ng kuryente dito sa lugar. Ato mula sa 400 kahapon ay dumami sa lagpas 500 yung mga stranded na pasahero. Dito pa lang yan sa Manila Northport. At ang sabi ng shipping line na to go hanggang Sabado, kanselado yung mga biyahe na manggagaling dito dahil umiiral pa rin yung no-sail zone. Sa lakas ng pinagsabay na ulan at hangin, hindi umubra ang mga masisilungan sa Manila Northport kagabi. Naanggihan kaya basang-basa ang mga stranded na pasahero, pati mga dala nilang bagahe. Kanina, inabutan ko si Angelica na naiiyak pa. Dito na kasi niya na lamang kanselado pala ang biyahe nila. Dapat sila, sir. Nagsabi sila na cancel. Kasi naawa ko sa mga anak ko. Dito lang kami sa karto natulog. Ang natanggap ng mga abiso ni Leonie, delayed lang ang kanilang biyahe, kaya nagtungo pa rin rito. Pero hindi pa rin ito natuloy. O di magbaka sa kanila lang din ang pumunta dito. Kinukuha pa namin ang panig ng pamunuan ng shipping line na to go. Pero sabi ng Philippine Ports Authority, nakikipag-ugnayan sila sa mga shipping line para mag-abiso agad. Kanina sa Palawan, imbis na pumunta po doon yung mga pasahero, naabisuhan sila kaagad ng mas maaga ng shipping line. Kaya ayun po, hindi na po tayo nagkaroon ng stranded. Maraming hindi na umalis dito sa Manila Northport dahil wala nang mauuwian o sakto lang ang dalang pera. Tulad ni Nanay Editha na pagkakasyahin na lang ang natitirang 700 pesos hanggang August 2 kung kailan na-revoke ang kanilang ticket. Naiyak na ako. Basta makakain lang yung mga anak ko. Ang lamig na dala ng unos, pinainit ng pagmamalasakit ng mga pasahero sa isa't isa. Tulad ni Marife na 61 pesos na lang daw ang natitirang pera. Kumain sila, nakatitig lang ako, binigyan po ako. Salamat naman po. Kami kumakain siya, hindi. Magkatabi lang naman kami dito. Pero ulam yun. Okay lang yun, sir. Kanina may dumating na paalmusal mula sa Manila Northport. Kagabi may nauna na ring pakain ng Philippine Red Cross at to-go shipping line. Ang Philippine Ports Authority naman nagtayo ng portable shower, charging station at may pang-film showing din. Ayon sa Coast Guard, posibleng payagan ng maglayag ang mga barko mula sa Metro Manila at Southern Luzon kapag bumuti ang panahon. Pero posibleng hindi agad lahat makasakay, lalo't mahigit 2,000 ang na-stranded sa iba't ibang pantalan. Dahil sa turnaround ng vessel, baka sa susunod na biyahe ma-accommodate kasi may mga nakabook dun sa Samantala, binaha kagabi ang ilang bahagi ng Valenzuela City. Pahirapan ang pagdaan sa MH Del Pilar Street. May ilang napaatras sa baha.
Atom, alam mo may pasahero rito na nag-report sa pulisya dahil naiwan sa banyo at hindi na nakita yung kanyang wallet na may lamang 17,000 pesos na pang-enroll raw sana niya sa college. Sabi naman ng Philippine Coast Guard, samantala ay tinanggal na nila yung no-sail zone sa Southern Luzon. Kaya pwede nang bumiyahe ang mga barko sa mga pantalan ng Batangas at Mindoro. Atom. Maraming salamat, Jonathan Andal. Doble dagok naman sa Ilocos Sur dahil may tila buhawi sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ivy. Emil, hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin humihinto ang lakas ng hangin at ulang dala ng bagyong Egay dito sa Ilocos Sur. Ang mga nakatira tuloy sa tabing dagat ng Barangay Fuerte sa bayan ng Kawayan, labis ang pangamba. Alas dos nakaringa ko na po takwa. Madanagan na dito bagyo. Ay karararakin na po tay sarteng nang kay madanagan ang nervyosa. Pero di lang yang bagyo ang namerwisyo sa mga residente, kundi pati na rin ang buhawi. Sa Barangay Bagok kasama sa mga napinsala ang bahay ni Tatay Wilfred. Tatay, adariti kaslalata sumagawisi yung nakapipinsa nga masasidegeng, hindi ko madamdamag, nanarpak, may nagiti jealousy kadakwan. Isang buhawi rin ang nanalasa sa Barangay Barbarit sa bayan ng Magsingal. Tapos di makita min ma'am, ada magtatayab nga cellophane, kas kada bilbilitan ma'am, doon na yung bilit, hindi kataltalunan. Di ko ma'am makita min nga garaw di ka sa baanon. Anta nga dagayam ti alawig ko na da ma'am. Sa takot, nagsitakbuhan raw ang mga residente, maging ang mga magsasaka sa bukid. Ayon sa barangay official, 3 bahay sa lugar ang naapektuhan ng buhawi. Wala namang napaulat na nasaktan. Samantala, nasa critical level na ang antas ng tubig sa Abra River sa bahagi ng Banawang. Halos maabot na nito ang level ng Old Banawang Bridge. Samantala, nakararanas rin ng malakas na hangin at ulan sa Abra. Ilang kalsadang hindi madaanan dahil sa pagtaas ng tubig, landslide at nagtumbahang puno. Emil, nagsagawa ng preemptive evacuation sa 15 barangay dito sa Ilocos Sur. Gayunman, sa huling panayam natin sa PDRRMO ay patuloy pa rin ang paglikas ng mga residente, lalo na yung mga nasa northern part ng Ilocos Sur na nasa ilalim ng red rainfall warning. Samantala, nagkaroon na rin o nakapagtala na rin ng landslide sa upland municipalities ng lalawigan. May mga bahagi na rin ng National Highway na hindi naging passable dahil sa mga natumbang puno. Gayunman, nakapagsagawa naman umano agad ng clearing operation. At yan muna ang latest dito sa Ilocos Sur. Emil. Maraming salamat, Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Samantala, matapos ang matinding baha sa isang lugar sa Bataan nitong nakarang linggo, posibleng epekto ng bagyong Egay naman ang pinaghahandaan. Live mula roon nakatutok si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Emil, naka-blue alert ngayon ang buong lalawigan ng Bataan. Ang ibig sabihin nito ay naka-duty ang lahat ng mga personnel at ang mga units ng PDRRMO para mag-monitor kung ano man ang magiging sitwasyon. Pero sa ngayon ay wala pa naman daw na mamonitor na pagbabaha sa buong lalawigan. 1,000 poste ng kawayan ang natanggap na order ni Jay kahapon matapos mabalitaan ang posibleng banta ng bagyong Egay at Habagat. Sa pampang ng ilog sa Barangay Almacen sa Hermosa, Bataan, kinakamada ni Jay ang mga kawayan. Supply stamp, pang istakan na sa pilapil para hindi matibag. Malaking tubig sa bandang labas. Oo, bumaba na niya pero kanang maga malaki. Kanina, kulay putik, mabilis ang agos at may kataasan ang ilog sa Barangay Almacen. Pero hindi umaabot ang tubig sa flood marker ng barangay. Alerto ka na pagka gano'n na yung sitwasyon dahil iba yung klase ng ulang kaninang maga, malakas. Nakita ko walang water lily, wala siyang mga nanggagaling na mga debris na nanggagaling sa bundok. So expected talagang ulan lang talaga. Sa bahaging ito ng Bataan Provincial Highway, dali-daling nag-clearing ang mga tauhan ng DPWH at Metro Bataan Development Authority. Matapos mabuwal ang isang puno sa gilid ng kalsada, nabatak ng kahoy ang kable ng telephone at internet provider pero hindi naapektuhan ang koneksyon sa mga customer. Ilang gabi rin siya na nababad siguro sa tubig kaya bumigay.
Umabot po yung daan na nasakop niyo, sir, yung second lane. Shoulder to second lane po. Opo. Buti nga po, pasalamat tayo, wala pong nabagsakan na dumadaan. Kaninang umaga, sinuspinde ng Bataan Provincial Government ang pasok sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan maliban sa Medical at Disaster Response Units. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas ng pribado man o pampublikong paaralan. Maghapong makulimlim sa mga bahagi ng lalawigan na inikutan ng GMA Integrated News. May mga sandaling pabugso-bugso ang ulan at bahagyang lumalakas ang hangin. Normal naman ang takbo ng komersyo. Ang commencement exercise na ito ng isang paaralan tuloy sa gitna ng masungit na panahon. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council po ay naka-blue alert status na po. Ibig sabihin po nito, ang mga different response agencies po ng probinsya ay naka-alerto na po at andito po sa ating Emergency Operations Center. Intensive monitoring po kami dito sa province since saturated na rin po yung lupa buhat po ng bagyong Dodong. Okay, Emil, update tayo mula sa Bataan PDRRMO. Lampas sa 30 mga pamilya ang inilikas mula sa 3 barangay mula yan sa bayan ng Abukay. Pero ito daw ay preemptive evacuation lamang sakali man. Huwag naman sana na magtuloy-tuloy ang malakas na buhosang ulan dito sa Bataan. Pero ulinawin natin sa mga sandaling ito ay marakana lamang ang buhosang ulan at bahagya nating nararamdaman ang pag-ihip ng hangin. Emil? Maraming salamat, Cedric Castillo. Nagdeklara naman ang state of calamity sa Ilocos Norte kung saan mahigit 600 individual na ang inilikas. Nakatutok live si Breves Bulsao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Breves. Yes, Atom, mas lalo pang dumami ang inilikas dito sa lalawigan ng Ilocos Norte, lalo pat umapaw na rin ang ilang mga ilog. Kambal ng ulan at hangin ang humampas sa Ilocos Norte na nagpatumba sa syanting ito ng DPWH sa bayan ng Bacara at tumangay sa isang kubo hanggang sa gitna ng kalsada. Nagkalat din ang mga inilipad na sanga ng puno kaya nagkasaagad ng clearing operation ang DPWH. Habang ang Bacara River umapaw at halos abot na sa level ng tulay. Dahil din sa umapaw na ilog kaya lumikas ang ilang taga-barangay Kabaruan. Yung gabi na, gumabi na ma'am, dumami na sila kasi talagang tumataas na yung tubig ma'am. Kaya so nagkaroon kami ng 29 families na evacuees na ngayon ma'am. Sa Lawag, binabantayan na rin kung aapaw ang Padsan River at inalerto ang mga nakatira rito sa posibleng paglikas. Winasak naman ng malakas na hangin ang kisame ng arrival area ng Lawag International Airport dahil sa malakas na hangin. Posibleng kansilado ang flight hanggang Biyernes dahil palilipasin pa ang bagyo bago ito maayos. Yun nga ang ina-assess namin dahil sa ngayon, mukhang hindi pwedeng mag-operate muna ngayon hanggang bukas. Hanggang hindi namin ma-assess kasi yung mga electrical, since medyo malakas pa ang ulan. Hindi na rin bumiyahe ang ilang pampublikong sasakyan sa lungsod, lalo't may mga binaharaw na kalsada. May mga natumba ring sanga ng puno. Habang sa bayan ng Pasukin, may natumba ring boring equipment sa Pasukin na nakaapekto sa linya ng kuryente. Nag-brown out sa maraming lugar sa probinsya. Idineklara na ang state of calamity sa Ilocos Norte, kung saan mahigit 600 individual na ang nasa mga evacuation center. Nakaalalay rin ang DSWD. Sa ngayon, ang pinaka-apektado, based dun sa na-preempt dahil at saka yun talaga yung nag-signal number 4 sa extreme north ng province, Pagudpud, Bangi, Burgos, Adams, and Dumalneg. So, pero ang pinakamarami talaga na affected population as of now, as of reporting, is yung Pagudpud. Atom, sa ngayon ay walang naitalang casualty dito sa Lawag City or sa Ilocos Norte. Ngunit problema ang brownout dito sa Lawag City kaya't mangilan-ilan lang ang mga establishmentong nagbukas. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Breves Bulsao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kahit hindi direktang tinamaan ng bagyo, nalubog pa rin sa baha ang malaking bahagi ng Bacolod City. May estruktura pa ang inanod ng ilog. Nakatutok si Eileen Pedroso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa kasagsagan ng pag-ulan at pagbaha sa Bacolod City kahapon,
Isang barong-barong ang nakitang inaanod sa ilog. Maya-maya pa, kumailalim na sa tulay ang ubod. Ayon sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office, sa DRRMO, nakalikas na ang may-ari ng bahay at walang nasaktan sa pangyayari. Ang mga ulan na dala ng bagyong Egay nagpalubog sa malaking bahagi ng Bacolod City kahapon. Mula sa Himpapawid, kitang-kita ang lawak ng pinsala. Sa ilang bahagi ng lungsod, abot tuhod ang baha. Dahil sa mga pagbaha, ilang residente kinakailangang ilikas. Ang mga pag-ulan kahapon, nataon sa high tide. Kaya sa ilang lugar, umabot hanggang lieg ang tubig. Salig man sila nga binali pag magdako mo. Nagpabilin sila balay. Ang ilang residente, wala raw halos na isalbang gamit. Pambilis, bala sa akong bata. Magulang nag-graduate daw, kinanglan niya ito. Kurog na sang pangakot sa tubig. Asang pangakot sa damit, kaya rin ng tubig. Maisa namang nasugatan matapos matumba na aksidenteng mahawakan at makuryente sa poste. Kaninang umaga balik na sa kanilang mga bahay ang mga residente upang linisin ang mga putik at basura na tinangay ng tubig baha. Ang mga nabasang gamit, pinapatuyo na. Pa kami sirbulig nga wala kami hindi kanaan pagkaon man kay siyempre ang bana ko ay kabiyahe kay ato sa sulod nagtindo man to sa amon nga hiligdaan. Tani ay maluoy man ang syudad nga mga mibuli. Para sa GMA Integrated News, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, nakatutok 24 oras. Bumalik naman tayo sa pananalasa ng bagyong Egay, problema rin ang baha sa Zambales, kung saan nakataas ang signal number 1. Nakatutok si Chino Gaston. Nagdulot ng pagbaha ang ulan sa bayan ng Botolan sa Zambales. Sa barangay Paco at San Miguel, umapaw ang mga creek mula pa kahapon. Halos abot tuhod na baha ang naranasan sa barangay Paco. Pero bago magtanghali, bumaba na rin ang baha sa lugar. May mga lugar pa na malapit sa dagat, palayan at mga fish pond na may tubig pa rin pero nadaraanan naman ang mga kalsada. Basta tag-ulan talagang laging baha dito. Mahangin, tsaka ang problema nga namin yung creek dyan, hindi nagagawa. Ano pong naranasan nyo ditong pagbabaha? Lumalalim. Lumalalim po yung ano. Tapos yung sa may tulay po, sa may tulay. Doon lalo yung malalim, no? So ano paano? Nakakalabas kayo ng bahay naman? Paano? Nakalabas naman din, sir. Patuloy pa rin na masungit ang lagay ng panahon sa Botolan at nakakaranas pa rin ng pabugso-bugsong ulan. Malakas pa rin ang alon sa karagatan at patuloy na nakataas ang gale warning kaya wala pang mga mangingisdang pinapayagan na pumalaot. Halos taon-taon na lang nakakaranas ng pagbaha sa parting ito ng bayan ng Botolan sa Zambales. Kaya panawagan ng mga residente, sana maayos na raw ang drainage sa kanilang lugar para maibsan ang abalang dulot ng pagtaas ng tubig tuwing malakas ang pag-uulan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Bukod sa bagyo, may naranasan din buhawi umano sa Dagupan City. Nakatutok si CJ Turida ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Nasira ang ilang stall sa Malimgas Public Market matapos maranasan ng umano'y buhawi sa Dagupan City. Biglang duman yung malakas ng hangin, pero yung mga payong namin biglang nabaklas. Tapos yung mga paninda namin ito, puro nasira. Yung mga ikaw namin. Kailangan namin payong para kinabukasan makapagtinda kami. Nagkalat ang mga banyera, mga nasirang tent sa bahagi ng Magsaysay Fish Market matapos bayuhin ng malakas na hangin at ulan na dulot ng bagyong Egay. Nabuwal ang ilang poste ng ilaw at nayupi ang ilang bubong sa pamilihan. Yung mga yero dyan, nagsilaparan hanggang pati yan nagiba. Yung lahat ng tao nagsipasukan dito sa may barangay hall. Kaya hindi namin alam kung anong nangyari. Ayun po yung gustiness po ng bagyo. Yung signal number 1 po, kasi nasa 62 km per hour. Yun ang na-impact na pumasok doon sa
area. Kaya nagkaroon po tayo ng malakas na hangin. Bumagsak din ang ilang puno sa gitna ng kalsada sa bahagi ng Barangay Poblacion West, Calasiao, Pangasinan. Pati ang signages ng ilang establishmento. Nagsagawa ng clearing operation ng Calasiao MDRRMO sa ilang kabahayan na nabagsakan ng puno. Natumba yung halaman na doon, Nara. Bahay namin, bumigay lahat. Para sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Nakapulong ngayong araw ni Pangulong Bongbong Marcos ang hari at Prime Minister ng Malaysia. Ang mga tinalakay doon, tinutukan live ni Ivan Mayrina. Ivan? Mel, pagpapaigting sa ugnayan ng Pilipinas at Malaysia at pagtutulungan para sa pagbangon mula sa pandemya. Ang ilan lamang sa mga napagkasunduan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pakikipagpulong sa Hari at Prime Minister ng Malaysia ngayong araw. Isang state welcome ang isinagawa kaninang umaga para kay Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa kanilang pagdating sa Istana Negara, ang National Palace ng Malaysia. Sinalubong ang Pangulo ni King Al Sultan Abdullah at Queen Aziza, Prime Minister Anwar Ibrahim at asawang si Dr. Wan Aziza at mga cabinet ministers. Ginawaran din ang Pangulo ng military honor sa 21-gun salute. Sa state banquet, sinabi ng Pangulo na pinakamahalaga ibubunga ng relasyon ng Pilipinas at Malaysia ay ang pagpapaigting ng kooperasyon ng dalawang bansa para sa pagbangon mula sa pandemya. I believe that it is a way for us to refocus our efforts together to mutually beneficial effect for our two countries and to see how we can help one another as we face the post-pandemic future. Sa iwalay na pulong na Pangulong Marcos at Prime Minister Anwar Ibrahim, sumang-ayon ang Prime Minister sa pagtutulungan sa pagbangon mula sa COVID at sa pagsusulong na ugnayan para mapalago ang halal industry. Makikinabang ang Pilipinas rito, partikular ang Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao o BARMM na magtutuunan ng mga pagsasanay mula sa Malaysia sa halal industry, Islamic banking at food security. Samantala, inanunsyo ng Pangulo sa kanyang social media account na naglaan ng pamahalaan ng 173 million pesos para sa halos 4,000 apektado ng pananalasa ng Bagyong Egay. Ipinag-utos niya rin sa AFP, BFP at sa Philippine Coast Guard na mag-deploy ng kanilang mga rescue teams. Ipinag-utos din niya sa DSWD na ayusin ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at tiyakin na ang naibibigay ang mga pangangailangan ng lahat ng apektado ng bagyo. Live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, Ivan Mayrina ng GMA Integrated News, nakatutok 24 oras. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Tapos na ang deadline ng SIM registration sa bansa. Pero ang ilang hindi nakarehistro, nakatext at nakatawag pa umano. Habang ang ilang registered, wala umanong signal. Yan ang tinutukan ni Rafi Tima. Inabangan talaga ni Miguel ang pagpapalit ng oras para makita kung mawawalan ba ng signal ang hindi niya na iparehistrong SIM pagkagat ng hating gabi. Late ko na po kasi ito na nabili yung SIM. July 15 lang po. Pero nanatiling malakas ang kanyang signal kahit kalahating oras pasado alas 12 na. Nakatatanggap pa rin siya ng text at natatawagan pa ang kanyang numero. Hindi naman po ako naniniwala sa sabi-sabi na mawawala yung signal talaga. Pero si Christine, hindi na nagamit ang kanyang SIM card pagpatak ng hating gabing deadline. May abiso rin sinend sa kanya. Nahuli ko na nalaman kagabi sa news ng 24 oras na gano'n nga po, deadline na. Tapos kaninang umaga po, ako na po yung magagamit yung smart ko dahil di na po nakapag-registration. Si Sunny naman, nakapagparehistro daw ilang araw bago ang deadline pero tila na-deactivate pa rin ang kanyang SIM. Naka-register, pumasok siya pero hindi pa rin po na hindi pumapasok yung load, hindi siya matawagan. Kahit na complete yung registration. Pero may natanggap po kayo ba na registered na yung number? Opo, sir. Mahalaga pa man din ang kanyang numero na gagamitin sana daw niya sa online business. Ayon sa National Telecommunications Commission o NTC, wala nang extension sa deadline ng SIM registration. As of July 24, 2023, umabot daw sa 105.9 million ang nairehistrong SIM. Bagamat 60% lamang ito ng kabuuang aktibong SIM subscribers,
Pasok naman daw ito sa target na 100 million hanggang 110 million SIM na inaasang maipaparehistro bago ang deadline. Nasa 50 million ang subscribers mula sa Smart, 48.4 million mula sa Globe at 7.5 million sa bagong tatag na Dito Telecoms. Bagamat kaninang hating gabi ang deadline ng registration, may hanggang July 30 pa ang mga hindi nakapagparehistro at deactivated na ang SIM para magrehistro at ma-reactivate ang kanilang numero. Pagkatapos ng petsang ito, permanente nang hindi magagamit ang inyong SIM. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Balik bansa ang Voltes 5 Legacy Team fresh from their historic experience sa San Diego Comic-Con sa Amerika. Thankful and proud sila sa pakiki-Volt-in hindi lang ng mga dugong Pinoy, kundi ng international fans. Makichika kay Aubrey Carampel. Still on Cloud9 feels pa rin sina Miguel Tan Felix, Isabel Ortega at Gabby Eigenman na nagbalik bansa mula sa makasaysayang pagdalo ng Voltes 5 Legacy Team sa San Diego Comic-Con. Dinagsa kasi ang pag-upo nila bilang panelist along with Direk Mark Reyes, ang first ever Filipino at Southeast Asian production na naimbitahan sa prestigious comic convention. Dahil full house, marami pa raw ang hindi nakapasok sa venue. Hindi namin na-expect na ganun karami yung susuporta mga Pinoy. Meron ding mga iba't ibang lahi. Doon ay ibinida ni Miguel at Isabel ang kanilang Voltes 5 fly suit. Enjoy ring nag-shoot ang Isabel tandem ng content videos. Daming Pinoy na nandoon na talagang super excited na makita na may kapwa din silang Pinoy na kasali sa Comic-Con na nagpa-panelist din sa Comic-Con. So we're so proud. Dinagsa at pinilahan din daw ang kanilang booth ng fans na nagpasign ng posters at nagpa-picture. Nakaka-proud talaga kasi we're not just representing Voltes 5 alone. We're representing GMA, we're representing the Philippines. I could not be prouder of all of this, the team, lahat ng men and women behind and in front of Voltes 5. Kasi kung hindi naman siya maganda, kung hindi siya world class, hindi man tayo papansinin. So, umabot siya sa ganong level. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil, Adam. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Ato Maraulio. Ako naman si Emil Sumangil, buong puso, para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.